rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang fresh overload pa rin ng Mama Sam ninyo. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C. Charot! So yun, so kamusta naman kayo? Sana lahat kayo ay happy dahil ngayon ay Friday. Thanks God, it's Friday. So, masaya tayo kahit pagod tayo pero yung energy natin ngayon ay nag-uumapaw ng bonggang-bongga. Dahil alam nyo yon, sa awa ng Diyos ay may rest day na tayo. Hindi katulad ng mga nakaraang araw. Siyempre, busy-busyhan tayo. Ngayon ay pahinga talaga tayo. So, ayun yung gusto ko. Makakapagpahinga tayo ng bonggang-bongga. And then, ayun nga, kagabi nga, Diyos ko, saya-saya ng Mr. Supranational, no? Na-enjoy nyo ba siya? Kasi ako talaga, sobrang na-enjoy ko siya. Ang saya-saya ng pageant na to. In fairness, ito yung pageant na sasabihin mo na the best male pageant. Ayun. Yung mga kandidato dito, grabe. Ang gagwapo nila. At saka, ang gaganda ng mga profile. Alam mo yun, ang lakas makalalaki. Ganon! So, yun. So, nakakatuwa. And then, of course, congratulations, syempre, sa atin lahat. Dahil, ang ating pambato na si Brandon ay umabot ng second runner-up. So, may mga nagsasabi na dapat daw mas mataas pa daw yung placement na nakuha ni Brandon. Tapos, may mga nagsasabi na sana daw ay text time daw, yung Q&A daw, dapat naka-headphone daw yung mga kandidato para daw hindi daw nagkakarinigan ng answer. So, may punto naman. Kung ako tatanungin ninyo, syempre, dapat ganun talaga. Para alam mo yon, kung iisa lang naman yung tanong, dapat may headphone yung mga kandidato para hindi nagkakaroon ng idea kung ano ba yung itatanong sa kanila. Di ba? At kawawa naman kasi yung mga nauuna at swerte naman yung mga nauhuli kasi nabibigyan daw ng magandang question. Pero guys, alam niyo sa totoo lang, kasi kapag nandoon ka na, parang yes, narinig mo yung question. Swerte mo kapag nakapag-isip ka kagad ng bonggang-bongga. Malas mo kapag dinaga ka. Tapos parang na-blackout ka. So yun, kahit magkarinigan kayo. Pero tama, dapat yun ay naka-close at para yung lalabas sa utak mo ay fresh na fresh at doon mo mahuhuli kung ang kandidatong to ay makakasagot ba o hindi. So sana magawa yun ng supranational. Tapos yung doon naman sa sinasabi nila, kasi daw from the beginning pa lang naman daw kasi meron na daw talagang nanalo. Actually, parang feeling ko nung prelim, nakita na nila kung sino yung potential na pwedeng manalo. At isa doon si Philippines sa mga pinagpilian nila kasi nakarating ng top 5. So, ibig sabihin, may top 5 na sila. Kaya lang, yung pipiliin nila kung sino ba ang dapat manalo, doon na yun sa coronation night. So, ayun yung feeling ko dito sa supranational. Sa prelim, namimili sila ng top 5 and then pagdating sa coronation night, nandoon na yung top 5. Diba? Sa top 5 na sila pipili na sino ba yung dapat natin ipanalo dito. So, ganun yung naramdaman ko sa pageant ng supranational. At kagabi, parang feeling ko sa prelim, nandoon si Philippines, nandoon sa napili na nila, nakita na nila yung potential. And then, so paabutin natin ng top 5 and then sa Q&A, bahala na sila. At doon yung winner. So, si Netherlands, sabing ganon, hindi daw deserve na mag-first runner-up. Alam nyo guys, sa totoo lang, I think si Brandon kasi, nabot siya ng timer. Kaya ayun din yung isa sa mga sa kanya parang inabot siya ng oras. Sumobra na siya sa oras. Pero in fairness naman kay Brandon, ang ganda talaga ng sagot. At ako to be honest maganda din kasi yung sagot ni Netherlands. At talagang masasabi kong may puso din. And then si Venezuela, maganda din yung sagot. Si South Africa, maganda din yung sagot. Actually silang 5, maayos yung mga sagutan nila. Si Mr. Laos, okay din naman. Kaya lang, hanggang doon lang talaga siguro talaga yung journey. But guys, be happy. Kasi alam nyo sa totoo lang, every year hanggang top 10 lang tayo. Hindi tayo tumutungtong na next round. But ngayon, nakapasok na tayo sa
top 5. So, next time, di ba? But, I'm happy sa result. Masaya ako kay Brandon kasi nakita naman natin na inilaban naman ng bonggang-bongga. At nakita natin na talagang umariba at may nabasa pa ako doon sa comment, wala na kayong kadala-dala dyan sa supranational na yan. Alam naman ninyong dadayain lang tayo dyan. Ako, bakit nyo nasasabi yun? Saan nyo kinukuha yung ganong ano? Kumbaga, dapat sport lang tayo. Winner, winner. Hindi, hindi. Basta nandoon na na-enjoy naman natin yung pageant. In fairness naman sa Mr. Supranational. Ang ganda ng ano, ang ganda ng pageant nila at nakakatuwa. So, dapat be happy. Be happy sa kandidato natin. Be happy sa nakuha natin. Huwag na tayo masyado pang mag-isip pa ng more and more and more. So, be grateful, sabi ng ganon. Dapat meron tayong kakontentuhan. Hindi naman sa lahat ng oras ay Pasko para sa Pilipinas. So, ito yung nakapasok na tayo sa top 5, be grateful na tayo dyan. Dati nga hanggang top 10 lang tayo. Ngayon naka-top 5 tayo. Ba't hindi pa tayo masaya? Yung iba, ayun yung mga nababasa kong comment. Saka talagang ang taas ng expectation nila. Gusto nila winner, ganon. So winner naman tayo, second runner-up nga lang. And then doon naman sa nanalo, ay nakita naman natin na best din naman yung performance niya. So be happy na lang tayo doon kay South Africa. At iwasan ninyong mambash kasi para sa susunod na taon, yung kandidato natin, mailagay din sa tamang posisyon, di ba? So, yon. So, congratulations kay Brandon. At ito na nga, sabing ganon, ito daw ba si Alitea ay magiging top 5 din ba? Siyempre, mas mataas yung expectation ngayon kay Alitea. Tulad nga na sinabi ko, 50-50 tayo pagdating kay Alitea kasi dito nga sa, sa tawag dito sa prelim, yung performance niya, hindi ko alam kung kumabog ba siya o hindi. Pero kung titignan mo, yung performance niya, maraming nag-perform na talagang kaya nilang tumunto ng top 5. So, nandiyo dyan si South Africa. Marami nagsasabi na kung si South Africa, tutong-tong to sa hanggang sa top 5. Andiyo dyan din si Thailand. Si Thailand, maganda din ang performance. Both swimsuit at evening gown. Andiyo dyan din syempre si Brazil, na talaga naman alam natin na talagang naglaro din. Andiyo dyan din si Czech Republic. At saka si Indonesia. Ayun yung mga nakikita nila. Si Philippines nasa top 15 lang sa listing. So, bottom nga ba talaga si Philippines sa competition ng supranational? So, medyo naging to sa atin parang palaisipan. Kasi nga, ang iniisip nga natin na parang, bakit ganon? Si Philippines parang medyo misteryoso. Hindi naman pumapalo, pero parang feeling natin malakas. Kasi gawa nga ng such factor ng Pilipinas. Kaya talagang titignan talaga yung performance dyan ni Philippines. Plus, nandoon, nahihinaan tayo sa kanya kasi ang taas talaga ng expectation natin. At, syempre, nakita natin yung iba, umariba ng bonggang-bongga, di lalong mas talagang nakulangan tayo sa ganap dito kay Alitea, di ba? So, I hope na si Alitea talaga ay makakabog ng bonggang-bongga. And, sana swerte. Sana nagustuhan siya ng organization at malagay siya hanggang top 10. To be honest, ako top 10, masaya na ako para kay Philippines. Sa totoo lang, bonus na sa akin kung makakarating to sa top 5. At kung mananalo si Miss Philippines, ay talagang, oh my gosh, may luck siya nung gabi yon. So, I hope na sana, makarating tayo sa top 10. Ayun lang talaga, happy na ako doon. So, bonus na sa atin yan yung top 5, bonus na sa atin yan yung makatungtong siya ng runners-up dyan or kaya makoronahan. Dahil, alam ninyo, pero yung performance naman na ipinakita dito overall ni Alitea, talaga naman, she did well. She did well na talagang bongga. Kung makaka-top 5 si Alitea bukas, sabi ko sa iyo, magdiriwang tayo ng bonggang-bongga kasi ang saya noon, di ba? So, ako si Alitea, medyo mahirap yung i-achieve yung narating ni Brandon kasi iba yung energy talaga ni Brandon. At saka, iba syempre yung mga nakakalaban niya. Pero kasi si Alitea, iba yung makakalaban kasi ang dami din talagang malakas at ang dami din magaling. Pero sino ba yung possible na pwedeng manalo dito? Ay, sila Czech Republic, din yan. Sila South Africa, talagang nasa radar din yan. Si Indonesia, si India, oh my gosh, talagang nakakaloka. Either Myanmar at Thailand. Kumbaga parang
ako tatanungin mo, talagang mahirap talaga yung laban ni Alitea. Plus yung energy pa na ibinapakita niya, medyo nakakakaba. But just keep praying and keep voting. So yung botohan hanggang bukas pa po. So ano po yung gagawin ninyo? Pupunta lang po kayo sa Supranational. Mag-download po kayo ng Miss Supranational apps sa phone ninyo. And then don't forget to vote Miss Philippines. Punta kayo sa fan vote para at least pumasok tayo sa top 12, di ba? So good luck kay Miss Philippines. Medyo nakakakaba to, but nandoon na parang feeling ko naman kakayanin naman niya. Basta magtiwala lang tayo. So si Alitea, gusto kong ayos sa kanya bukas. Syempre sana mag-wavy hair siya. Kasi lagi nila siya straight hair. So sana naman medyo kulot-kulotin niya ng bongga bukas. Tapos plus mag-pack na makeup siya. At sana yung mga gagamitin niya talagang nakakawaw. Plus nandoon na sana talaga medyo dagdagan niya ng level up yung performance niya para makarating siya sa dulo ng competition. Medyo nakakakaba, no? Pero syempre hindi natin alam kung ano ang kahinatnan ni Miss Philippines. Basta nandoon lang na magtiwala lang tayo kay Alitea sa laban niya dito sa Miss Supranational. So kailan to? Bukas po ng gabi ng madaling araw. So are you excited guys? Kasi ako yes. Sobrang excited na talaga ako para kay Alitea Ambrosio dito sa kanyang laban sa Miss Supranational 2024. So yan! Nakakaloka, corona kaya to? Malalaman natin yan bukas. So kayo guys, ano guys ang ine-expect ninyo? At ano ang tingin ninyo kay Alitea? Kakabog ba to? At mararating niya kaya ang narating ni Brandon? So i-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell syempre para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng ganon, keep smiling lang at laban lang. So yun guys. Guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.